Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bahagyang itulak pasulong ang kanyang katawan. Kalmado ang langit at lupa, at walang nangyari kay Fang Fo. 1 segundo, 2 segundo, mahigpit at boom! Nanginginig ang langit at lupa at nagkawatak-watak ang kalawakan. Ang maitim na ulap sa mga kamay ni Aaron ay parang sumisikat na araw at mahabang dragon sa labas ng dagat. Ang malawak na kalawakan ng puti, tulad ng higanti ng kon, tulad ng isang higanteng dragon, ay sumugod pababa at sumalakay sa mga tao. Pagkatapos, ang isa ay nahahati sa tatlo, ang isa ay ang sabog sa jade face na si Shire at ang estatwa ng multo, at ang isa ay ang sabog sa libu-libong tao sa lupa. Ang mga biglaang pagbabago sa jade face na Shire ay mga pagsabog ng mga pilak na bituin, ang mga sa estatwa ng multo ay naging mga patong ng itim na gas, at ang mga nakaharap sa mga tao ay ang malalaking haligi ng liwanag ng 10 kulay na pagtanggi sa klase sa simula. Ang lahat ay pareho sa 1 minuto o 2 minuto ang nakalipas. Ang 3 haligi ng liwanag ay nagmula sa 3 panig, ngunit sa sandaling ito, ang nagpasimula at ang biktima ng haligi ng liwanag ay nagbabago lamang ng kanilang mga ulo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang 7 prinsesa at ang kanilang mga tagapag-alaga ay utu-uto sa lugar, ngunit maging ang estatwa ng multo, Jade na nakaharap kay Shire at ang 10,000 tao sa lupa ay hindi maaaring makatulong sa pagiging sama-samang hanggal. Anong nangyayari? Hindi napigilan ng attendant ang pagpunas ng kanyang mga mata, totoo ba ito? Siya. Ni-rebound niya ang lahat ng pag-atake ngayon lang. Kung ito ay isang rebound, kung gayon ano ang sikreto o magic na sandata sa mundo upang makumplito ang isang kakila-kilabot na rebound. Kung tutusin, sa magkasanib na pagsisikap ng dalawang Panginoon, pati ang pinakamataas na depensa ng King Kong ay madudurog. Nakikita ko, nanlaki ang mga mata ng ika-7 prinsesa, hindi ito rebound. Hindi rebound. Nilingan ng entourage ang 7 prinsesa. Kung hindi ito isang rebound, paano malalabanan ng lalaking ito ang mga pag-atake at matalo sila pabalik kung ano sila? Pagsipsip at pagtitiklop, malamig na sabi ng ika-7 prinsesa. Isipsip at kopyahin. Narinig ko na binanggit ng mga tao na mayroong isang uri ng banal na kasanayan sa Central Plains. Kahit na ito ay mahina kapag ito ay mahina, ito ay nagpapakita ng mga buto-buto ng manok, ngunit ang katangian nito ng malakas kapag ito ay malakas ay naglalagay pa rin ito sa pinakamataas na posisyon. Sabi ng ika-7 prinsesa sa mahinahong boses, at ang ubod nito ay mata sa mata at ngipin sa ngipin. Gayunpaman, matagal na raw nawala ang mahiwagang kasanayang ito. Bakit? Bakit biglang lumitaw, at lumilitaw pa rin sa gayong binata? Bang-bang! Halos kasabay nito, dumating ang counterattack ng Aaron. Maging ito ay Multozone, Jade Face Shire, o libu-libong tao sa ibaba, kahit na nasaksihan niya ang pag-atake ng Light Column, ang kanyang katawan o isip ay hindi lubos na maaninag mula sa gulat. Sa papalapit na haligi ng liwanag, kapag ito ay muling naaninag, saan tayo magkakaroon ng oras? Nang tumunog ang malakas na ingay sa lugar, iyon din ang araw na sumabog ang buong karamihan. Sa putok, nagliparan ang mga kakaibang bangkay sa lupa, at sumambulat ang laman at dugo. Hindi malinaw kung alin ang grabo at dumi at kung alin ang mga belang braso at paa. Kasabay ng epekto, ang buong sentro ng lungsod ay labis ding naapektuhan ng marahas na pagsabog, at halos ganap na nawasak sa lupa sa pagsabog. Ang Ghost Zone at Jade Face na si Shire ay halatang hindi mas maganda. Bagamat sila ay mga dalubhasa at sumasalamin ng mas mabilis kaysa sa iba, mahirap silang ganap na labanan kahit na nahaharap sila sa sarili nilang sobrang pag-atake. Matapos mapa-atras ng ilang metro,
Sa kanilang pinakamalakas na pag-atake, sa wakas ay natunaw ng mukha ng Jade na si Shire ang kanyang dugo sa kanyang bibig. Gayunpaman, ang aswang Zun na nasugatan dahil ang walang kamatayang katawan ay kaawa-awa. Ang katawan ay direktang itinulak pabalik sa lupa. Matapos matamaan ng matigas na estudyante ang isang malalim na hukay na halos kalahating metro ang lalim, hindi ko alam kung nag-iisa ba iyon o sa tulong ng lakas ng lupa, sa wakas ay nag-aatubili niyang binuhat ito pababa, ngunit dahil sa matinding pinsala ay napahiga siya, sa hukay at walang ibang nagawa kundi ang galit at ayaw na titigan. Paano niya naisip na ang nakamamatay na suntok na halos gumugol ng karamihan sa kanyang kasalukuyang lakas ay hindi tumama sa kalaban, ngunit sa wakas ay ang paghihiganti ay sa kanyang sarili. Kahit sa kanyang panaginip, lagi niyang iniisip kung gaano kalaki ang epekto at pinsalang ay dudulot ng hakbang na ito sa Aaron, sa halip na gawing kasuklam-suklam ang balangkas. Unang round. Sa oras na ito, ang Aaron ay nakatayo sa hangin ng walang anumang gulat. Mayroon pa siyang walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Napatingin siya sa mga taong nasilaw sa pagsabog na parang may grupo ng mga nunal na langgam. May natitira pang 99 rounds. I'm ready. How about you? Tumawa si Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig ito, ang hangin mula sa ilong ng jade face na Shirigas ay tila hinaypan ang mga dumi sa lupa na lumilipad, at ang buong baga ay sesabog na. Ang nasabing suntok ay hindi lamang nabigo upang mabawi ang kanyang nararapat na mukha, ngunit winasak din ang lahat ng natitirang mukha. Paano siya hindi magagalit? Paano siya hindi magagalit? Lalo na ang 7 prinsesa at ang pamilyang Pei ay narito, at ang estatwa ng multo ay narito. Old friends and master, hindi niya kayang mawala ang kahit anong mukha. Napatingin ako sa mga taong nasa likod ko. Kahit na ito ay kakilakilabot, marami pa rin ang natitira. Damn it, bigyan mo ako ng squeak kapag nabubuhay ka pa. Ang jade face na si Shire ay umungal. Sa oras na iyon, sa pangkat na 10,000 tao, maraming buhay na tao ang nagmamadaling tumayo mula sa mga guho. Masyado namang dinadaya ng anak na ito ang mga tao. Laganap na siya kaya mahirap lutisin ang kanyang puot nang hindi siya pinapatay, hindi ba? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga halimaw. Natural lang na sabihin na may takot, ngunit walang kulang sa galit. Sa oras na ito, dahil ang mga pinuno ay handang sumigaw gamit ang kanilang mga tunay na armas, tiyak na handa silang gawin ito. Oo, okay, mga kapatid ng Magic Cloud Ghost City, makinig sa akin. Oo. Dahil ang anak na ito ay may ilang masasamang kasanayan at maaaring hadlangan ang ating mahika tulad nito, lahat ay susugod sa akin, pupunuin ang sarili ng masamang chi at bugbugin siya ng bastard. Malamig na sigaw ni Jade Face Shire. Nasa iyo ang plano ni Zhang Liang. May sarili akong hagdan. Dahil hindi ko alam kung bakit ito ginamit ng anak na ito sa mahika, ang natural na dapat gawin ni Yumian Shire ay ayusin ang diskarte sa oras, umatake ng purong puwersa gamit ang tunay na kapangyarihan, at huwag bigyan ng isa pang pagkakataon ang Aaron. Ito ay isang master na nakaranas ng maraming laban at dapat gumawa ng mabilis na pagsasaayos. Makinig ka kay Kuya Yumian Shire. Tama siya. Noong nasa underground world ako, isa sa mga tauhan ko ang pinatay ko, pero umasa siya sa pamamaraang ito para makipaglaban sa magnanakaw ng aso na pinangalan ng Han ng ilang round. Sa pagkakataong ito, pilit ding kinakagat ng estatwa ng aswang na nakahandusay sa hukay ang kanyang mga ngipin. Hindi man makagalaw ang katawan niya, nakakagulat na malakas ang boses niya. Sa utos ng pinuno at ng amo, ang mga halimaw na saglit na nakaayos ay muling nagpatatag ng kanilang mga paa at galit na sumigaw, oo. Bilisan mo. Ang jade face na si Shire ay uminom ng malakas, inihagis ang jade ruler sa kanyang kamay, at naging mahabang baril. Para siyang general noon na may mahabang baril. Nanguna siya at dumiretso upang patayin ang Aaron. Sa likuran niya, sa mga guho ng pagsabog, isa-isa ring sinira ng mga halimaw ang usok sa mga guho, at gumawa ng sama-samang pagsisikap na maging matatag sa follow-up. Jade Face Shire ay karapat-dapat sa Jade Face Shire. Sa tabi ng ika-7 prinsesa, pagkatapos makabawi ang lalaki mula sa pagkagulat, tuluyang ngumiti ang mukha niya dahil sa bagong charge na inilunsad ni Jade Face Shire. Kahit na ang batang lalaki na may apelyidong Han ay talagang nagulat sa amin at maaaring i-defuse ang aming nakamamatay na suntok sa kakaibang paraan,
Palagi niyang nahaharap si Yumian Shure, isa sa mga paboritong general ng may-ari ng pamilya. Ang napapanahong pagsasaayos ng diskarte habang pinapatatag ang moral ng hukbo ay karapat-dapat sa hangin ng isang mahusay na general. Sayang naman ang bata at mayabang pa. Sinabi ito ng lalaki, ngunit mapait na ngumiti, kung siya ay medyo mahina at may kaunting IQ, kung gayon ang kontrata sa pagsusugal ngayon ay talagang idinisenyo upang maglaro lamang ng isang round. Sa oras na ito, kahit na ano, siya ay palaging ang nagwagi, nagtitiwala sa sarili, at pinahahalagahan ng 7 prinsesa ay simple at kumpleto. Sa pagsasalita nito, may bakas ng panghihinayang ang naramdaman ng lalaki sa kanyang mga sinabi. Mula sa unang pangungutya hanggang sa kasalukuyang panghihinayang sa kanya, hindi man lang alam ng lalaki na unti-unting nagbago ang kanyang emosyon at pananaw. Tumango ang ika-7 prinsesa at hindi na nagsalita pa, ngunit tumingin muli sa gilid na nag-away, at talagang puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Prinsesa 7, huwag kang malungkot. Napatunayan ng mga katotohanan na mayroon kang kakaibang pananaw. Makikita mo ang bida na may insight. Sa isang sulyap, makikita mo na ang batang ito ay may malaking potensyal. Naniniwala ako na kahit na ito ay magtatagumpay ka, kung alam ito ng may-ari, tiyak na iba ang tingin niya sa iyo. Iniyuko ng lalaki ang kanyang ulo at marahang umalma. Nang marinig ang pananalita, malamig na ngumiti ang 7 prinsesa, mag-iiba ba ang tingin niya sa akin? Napangiti siya nang walang magawa. Bagamat hindi siya partikular na nagpatuloy, halatang tahimik ang lahat, bilang anak niya, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Hoy, masisisi ko lang itong batang ito sa mababaw niyang buhay. Walang magawa. Alam din ng lalaki ang sinabi ng 7 prinsesa, ngunit napabuntong hininga. Mababaw na buhay. Ang ika-7 prinsesa ay tumangalan na nabigo at tumingin sa Aaron sa labanan. Hindi maiiwasan na siya ay labis na nawala sa kanyang puso, ngunit biglang kumislap ang kanyang mga mata. Dahil sa oras na ito, Storytelling channel sa YouTube. sa ilalim ng pamumuno ni Yumian Shure, libu-libong mga halimaw ang nakapalibot sa Aaron. Nang makita na ang Aaron, na lalong humihina, ay nawala sa karamihan. Sa isang berdeng ilaw ng palakol na bumabagsak mula sa langit, ang nakapalibot na bilog na parang balde na bakal ay agad na naputol sa isang malaking puwang. Maya-maya pa ay biglang sumugod sa gap ang isang gwapo at dominanteng figure. Lahat ng dumaan ay nahulog. Kahit na ang Jade ay nakaharap kay Shira, na mabangis na nakikipaglaban sa Aaron sa isang Jade ruler, ay paulit-ulit na natalo. Anong kakaibang rules yan? Halos kasabay nito, nakita rin ng katulong ang tagpong ito, at hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat at galit. Nagmulat din ang ika-7 prinsesa sa takot na mawalan ng isang sentimo sa field. Ngunit ang ilang mga bagay ay nakatakdang maging mas takot at tumalon ng higit pa. Aaron, ang lalaking iyon ay. Ito ay isang pervert. Nagulat ang Jade Sword ng kanyang kanang kamay. Ang 72 way na Divine Sword ay nagpamukha sa kanyang espada na parehong napakabangis at naaanod. Puno ito ng mga pamatay na galaw at kasiya siya sa mata. Ngunit hindi ito natatangi. Ang kakaiba ay halos sa panahon ng espada, bigla siyang humawak ng isang malaking palakol sa kanyang kaliwang kamay at biglang umatake gamit ang isang palakol na may lakas ng paghahati ng bundok huwasan. Malaki ang potensyal nito at parang higanteng sumasayaw na braso sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara. Napakatapang nito, ngunit ang higit na ikinagulat nila ay ang tuloy-tuloy na koneksyon ng Aaron na operasyon ng dalawang armas. Halos ngayon lang, ito ay isang sword rain attack, at ang sumunod na segundo ay isang higanteng pambobomba ng palakol. At hindi pa tapos ang mga ito. Ang dalawang enerhiya sa paligid niya, tulad ng apoy at kuryente, ay umiikot sa kanyang katawan na parang double dragon sa paligid ng isang kolom. Sa sandaling ang sinumang taong malapit sa katawan ni Aaron ay masunog sa abo ng isang bowl ang apoy na parang apoy na dragon, o nawasak ng lilang kuryente tulad ng isang electric snake. Kasabay nito, may lumilipad na espada sa ulo ni Aaron, na tumutulong sa pangunahing pag-atake. Sa sandaling ang hanging espada ay tanggeyen, ito ay babagsak. Sa makatuwid, kahit na ang Aaron ay napapalibutan ng libu-libong tao sa oras na ito, walang ganoong desperadong pagkubkob. Sa kabaligtaran, kapag ang kinubkob ng mga tao ay binugbog, sila ay nawala at nanginginig.
Sino ang makakapag-isip na ang kanilang confident na pangalawang pag-atake ay halos simula pa lamang, at may isang kalunos-lunos na eksena na malapit ng matapos. Ganyan sila. Paano haharapin ng Jade si Shira, na siyang pangunahing bahagi ng pag-atake, ay mas mahusay kaysa dito. Ngayon ay gusto na niyang dumura ng dugo, at pagkatapos ay bigyan ang kanyang sarili ng isang malakas na sampal. Kapag busog na siya, wala siyang kinalaman sa bola at tumatakbo para maging leader. Sa harap ng pag-atake ni Aaron, bagamat nag-aatubili pa rin siyang lumalaban, sa katunayan, ang buong tao ay manhid. Ito ay hindi lamang isang psikolohikal na pakiramdam, kundi pati na rin isang pisikal na pangunawa. Kung ang pamamaraan ng espada ng apo ay isang 10,000 pag-atake ng palaso, kung gayon ang bawat palakol ng taong ito ay isang martilyo na nanginginig sa bundok. Napaka-fierce nito. Maaaring hindi niya alam na hindi maaaring bumagsak ang bundok, ngunit alam niyang namamanhid ang kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang puso. Ang susi ay ang dalawang uri ng pag-atake na ito, ang isa ay mabangis at ang isa ay matalas, ang isa ay simple at ang isa naman ay malambot at matigas, hindi lamang walang distansya sa pagitan ng isa't isa, ngunit nagtutulungan din ng mahusay. Makikita mo lang ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pag-atake ng palakol at espada, ngunit hindi mo makikita ang pagkakaiba ng pagitan ng dalawa, kung hindi mo sasabihin na may tao sa harap mo, pakiramdam niya ay pinaglalaroan niya ang dalawa sa isa, at naglalaro pa rin ng dalawa, ang pagtutulungan ay hindi masasabing malapit, ito ay hindi nagkakamali, perpekto sa sukdulan, bang, halos nang nalulumbay ang mukha ng Jade na si Shira, tinamaan siya ng Aaron sa dibdib, siya ay umungal, ngunit hindi siya isang vegetarian, sa backhand, sinampal din ng Jade face na si Shira ang Aaron, pagkatapos, umatras sila ng isang hakbang, at halos magkasabay na bakas ng dugo ang mga sulok ng kanilang mga bibig, malamig na ngumiti si Ian Shira, mabango bata, napakawalanjiya mo na nilusot mo ako, malamig na ngumiti si Arrow, sneak attack ba yun? Paano kung tinatawag itong sneak attack, ano yun? Sa sumunod na segundo, biglang sumalakay si Aaron gamit ang mahabang espada, ang mukha ng Jade na si Shira ay hindi namamalayan na hinaranggan ang kanyang dibdib gamit ang isang Jade ruler sa kanyang kamay, ngunit halos kasabay nito, nakaramdam siya ng banta sa kanyang ulo, hindi. Ito ay isang labi, ang Jade face na si Shira ay umungal at nagmamadaling tumingala, ngunit nakita niya ang isang malaking palakol na dumarating. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!